Mga ka-BBM, dismayado itong si Senator Bato de la Rosa sa kasalukuyang pamamahala ng New Bilibid Prisons o NBP. Ayon kay Senator Bato, nakakahiya na at hindi katanggap-tanggap ang mga nangyayari sa Bucor matapos matakasan itong si General Katapang ng isang inmate na si Michael Cataroha. Sobrang lapses. Sobra na that's unacceptable. Maximum security compound, malayasan ng isang preso. That's a mortal sin. Kay Bucor chief na yan. So titingnan natin kung hanggang saan yung abot yung command responsibility. Hindi mangyari ito. Nakakahiya. Samantala, dahil sa paghahanda ni Katapang sa gagawing pagdinig sa Senado, tila biglang kambyo at nagkukumahog naman ngayon si General Katapang para sa mga hakbang na gagawin sa Bucor matapos ipagiba sa mga inmates ang kanilang mga kubol, maging ang kusang loob na pagsusurrender ng kanilang mga kontrabando. Sa isyu naman ang ginawang pagtakas nitong si Cataroha, hugas kamay itong si General Katapang at sinabi niya na may malaking kaparusahan sa mga nagpabayang empleyado at sinisisi niya ang mga gwardiya. Malaking po yan, kaparusahan pagka pinabayaan po nila o natakasan sila ng PDL. Titingnan natin kung hanggang saan pwede maging makasuhan yung negligence ng mga gwardiya at that time. Isa sa mga tututukan ng pagdinig sa Senado ay kung paano nakatakas sa Bilibid itong si Cataroha mula sa maximum security compound at kung bakit pa iba-iba ito ng kanyang bersyon sa ginawang pagpuga sa New Bilibid Prisons. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Dapat pa bang manatili sa pwesto itong si Katapang bilang Bucor Chief o dapat na siyang palitan sa pwesto? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Hindi katanggap-tanggap para kay Senator Ronald de la Rosa ang pagtakas ng person deprived of liberty na si Michael Cataroha sa New Bilibid Prison noong July 7, 2023. Para kay Senator de la Rosa na dati ring naging Bureau of Corrections o Bucor Chief, nakakahiya ang insidenteng ito. Tingin rin niya maraming naging pagkakamali ang Bucor kaya dapat may managot sa nangyari. Sobrang lapses. Sobra na that's unacceptable. Maximum security compound, malayasan ng isang preso. That's a mortal sin. Mortal sin yan. So dapat heads must roll. Heads must roll para hindi mangyari ito. Nakakahiya. Kabilang anya sa dapat tukuyin sa isasagawang investigasyon ay kung sino-sino ang nagpabaya sa kanilang trabaho at kung aabot ba ito kay Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. Ang line of reasoning niya is that hindi naman talaga direkta siyang namamahala dyan dahil mayroon mga in the first place may level of the chain of command kung ang pinaka-in-charge talaga dyan is yung in-charge dyan sa maximum security compound. Then after that, aakyat sa level yan ng superintendent ng New Bilibid Prisons. Then after that, kay Bucor Chief na yan. So titingnan natin kung hanggang saan yung abot yung command responsibility. Muling isasagawa ang pagdinig sa loob ng Bucor Compound sa Muntinlupa City kung saan unang isinagawa ni Senator Francis Tolentino ang investigasyon kay Cataroha noong naiulat pa itong nawawala. Sa video na inilabas ng Bucor kahapon, ipinakita ni Cataroha sa mga miyembro ng binuong Board of Inquiry kung paano siya sumiksik sa maliit na espasyo sa ilalim ng isang garbage truck para makalabas sa Bilibid. Pag umikat yan, di ka tatamaan yan. Tiniyak naman ni Katapang na may mananagot sa nangyari. Nirelieve na niya sa pwesto ang nasa 6 hanggang 8 gwardya na naka-duty nang tumakas si Cataroha habang isinasagawa ang investigasyon. Malaking po yan, kaparusahan pagka pinabayaan po nila o natakasan sila ng PDL. Titingnan natin kung hanggang saan pwede maging makasuhan yung negligence ng mga gwardiya at that time.
sa samahan namin, ang sarap naman, ang ganda naman ng pumapasok ako sa kanila. Pag may party sila, nakikiparty ako sa kanila. Bakit ganito? Kaya po, yun po, re-revisahin ko po lahat ng policy ngayon. General, Chairman, gusto kong tanungin si General, paano po ang gagawin po ninyong pagdisiplina ngayon yan sa mga bilanggo? May nawawalang bilanggo. Ang sabi na tumakas pa, matatanggap niyo po ba yan? Ayun nga po, ay re-revise namin kasi wala namang hiniling itong mga ito na hindi ko pinagbigyan. Sabi ko, pasensyahan tayo dahil alam nyo, ang turing ko sa inyo para tayo magkakapatid dito. Ang order ko sa inyo, magmahalan kayo, huwag kayo mag-away-away. Ngayon yan, na konting samaan ng loob, nagsasaksakan kayo. Iba na naman yung magiging trato ko dahil benefit. Nung dumating po ako kasi dito, Senator, magulo po. Dumating po sa punto, ang Director General kinasuhan na preventive suspension. Magulo po talaga ang isip ng mga tao dito. Kaya kinakalma ko sila. Kaya nga naman napakalma ko, 9 months, walang gulo. Bakit ngayon nagkagulo? Kaya 3 araw po ako nag-iisip kung saan ako nagkamali. Hindi ko matanggap na sa samahan namin, ang sarap naman, ang ganda naman ng pumapasok ako sa kanila. Pag may party sila, nakikiparty ako sa kanila. Bakit ganito? Kaya po, yun po, re-revisahin ko po lahat ng policy ngayon. More or less, marami pa pong dormitories na papasukin para sirain yung mga tabing ng mga kubol. Para sa nakikita sila kung saan sila nakapwesto at nakikita kung anong ginagawa nila, kung nasaan doon sila sa mga kwarto nila. Hanggang ngayong araw ang ibinigay na palugit ni Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang sa mga inmate para buwagin ang mga kubol o dibisyon sa kanilang mga selda. Gayunman, walang naging tugon o aksyon ang mga ito kaya mismong mga tauhan ng New Bilibid Prisons ang pinagbaklas ni Director Catapang. Kasi voluntary dapat yan Pero kami na ngayon nag-i-initiate dahil linaskugon sila Hanggang ngayon, nandiyan pa yung mga kubol na nakikita natin na parang personal na mga kwarto, naging kwarto-kwarto nila na hindi naman natin nakikita. So ngayon, ginigiba natin yung mga sidings o yung mga tabing ng mga kubol nila para maging transparent. Sa lawak ng NBP, aabutin ng hanggang katapusan ng buwan ng Agosto bago maalis ang lahat ng ito. Nasa 23 dormitoryo pa lang ang kanilang nagigiba mula sa 5 gusali ng National Penitentiary. Kasi in-extend nila ng in-extend Dapat lang yan May rehas, then naka-selda sila. Ngayon, wala na kasing selda, gumawa sila ng sarili nilang kubol para doon na rin sila nakakulong. But tayo nga, sa kalaunan, yung mga gumawa sila ng temporary nilang mga selda nila o kulungan nila, pero natabingan, nalagyan ng mga plywood. So ngayon, binabaklas natin yung mga plywood para nakikita sila and then maglalagay pa tayo ng CCTV for the person. Ayon kay General Catapang, dagdag na pondo at decongestion ang kailangan sa Bilibid para tuluyang maiwasan ang pagtatayo ng mga kubol na kalaunay nagiging taguan ng mga kontrabando ng mga bilanggo. Sa ngayon ay mahigit 30,000 na ang populasyon ng NBP, subalit nasa 12,000 lamang ang kapasidad nito. Bukas po ay meron pong pagdinig ang Senado kaugnay po doon sa kaso ng pagtakas ng inmate na si Michael Cataroha. Sir, ano po ba yung totoong nangyari doon? Kasi di ba nung una, ang lumabas sa balita ay ginaya raw niya yung pantatak. Tapos naglakad lang daw siya ng casually palabas ng Bureau of Corrections pero kahapon o 2 days ago, dinidemo naman niya na siya raw ay sumakay sa truck, sa ilalim, parang sa pelikula, no? Ano po ba yung katotohanan sa likod nito, yung kanyang pagtakas? Yun nga, kahit ba ma-demo pa niya yan, ganun siya tumakas,
Siyempre, kailangan malaman natin kung sino ba yung mga nakakunayb sa kanya. So, kung totoo man yan ang panibagong version, ang kinakatakot nga namin, mamaya pag nag-hearing sa bukas naman, iba na naman ang version na ibibigay niya. So, pilit namin siyang sabi ng ano ba talaga totoo. Marami pang angle na kailangan siya sa atin. Dapat 100% sure tayo doon sa kwento ni PDL Cataroha, baka mamaya pinapaikot lang niya tayo, nakakahiya. Kailangan pagtuunan natin ng oras yung kanyang mga salaysay at bawat kinikwento niya, dapat 100% sure tayo na tama o totoo ang sa kanya sinasabi. Parang hindi po kapanipaniwala na sumakay siya sa ilalim ng truck. Ayun, tama po kayo. Dalawa yan, angulo. May connivances o kaya negligence. No? Pero yun nga, kailangan 100% tayong sure na may connivance or 100% tayo sure na may negligence.